Una, ang tingin ko yung pamilya pinoprotektahan si Tatay Digong kasi alam na nila na libot-libot si Tatay Digong. Pero yun na nga kung hindi naman ilalabas ang katotohanan, baka siya malitis na hindi naman niya alam kung ano na nangyayari dito sa kaso laban sa kanya. At sa tingin ko, hindi na talaga niya naintindihan kung ano nangyayari. Unang-una kasi, siyempre, nung nag-law school si Tatay Digong, walang International Criminal Court. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya ay dinilitis ng isang dayuhang hukuman na alam naman niya na wala ng jurisdiction nga kasi siya ay tayo bilang isang bansa ay bumitiw na sa pagiging miyembro. Ako nga ang nagbigay babala sa Assembly of State of Parties na ICC na kung gagamitin na sandata laban kay Tatay Digong na mga kalaban sa politika, itong hukuman, bibitiw tayo at bumitiw nga tayo. Mas malala pa kung siya ay naging limot-limot na. Siguro ang gusto lang talaga ng mga kaanak ni Tatay Digong, maalala natin si Tatay Digong kung paano siya nung siya ay presidente. Pero ang sa akin naman, miski aminin natin na naging limot-limot na si Tatay Digong at medyo wala na sa tamang pag-iisip, dahilan para hindi na siya makaharap sa hukuman, tanggap naman ng Pilipino yan. Dahil ang mga Pilipino naman, tayo, inaalagaan natin ang ating mga matatanda. At wala naman tayo inalagaang matanda na past 80 na buong buo pa ang pag-iisip. Tanggap po natin na pag tumanda tayo, lahat tayo darating din sa panahon na magiging limot-limot at unti-unti mawawala ang tamang pag-iisip. So sa aking mensahe sa mga mahal sa buhay ni Tatay Digong, huwag niyo pong ikahiyayan. Dahil yan po yung nangyayari sa lahat, hindi lang po kay Tatay Digong. Bagamat tayo naman po, alalahanin natin si Tatay Digong noong panahon na siya talaga ay nagserbisyo bilang pinakamagaling na presidente. Rest assured, sa mga anak ni Tatay Digong, huwag po kayo maglala. Hindi po namin minamasama ang kondisyon ni Tatay Digong. Kung hindi na niya kayang harapin, tanggap po natin yan dahil mahal natin ang ating mga nakatatanda. At syempre, kung yan ang dahilan para mauwi si Tatay Digong sa Pilipinas, dapat lang naman po, itigil na yan. Dahil kung ang isang tao ay hindi na kayang depensa ng sarili, that would be a violation of his fundamental right to represent and to defend himself. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkulit ha. Alam ko po, ang daming binabato sa akin. Kriminal yang si Harry Roque. Ba't mo papapakinggan yan sa Spokes Hour? Pero patuloy pa rin po inyong pagtiwala. Maraming salamat po ha.